Ako si Ali Al-Mansur, isang travel vlogger mula sa Iraq, edad 28. Ang mga video ko ay laging umaabot sa mahigit 10 milyong views tuwing nagre-review ako ng Dubai. Mahilig akong tumayo sa rooftop ng Burj Khalifa at sabihin, ito ang rurok ng mundo. Walang makakatapat dito, kailanman. Kaya nang inalok ako ng isang airline na lumipad at mag-review ng Maynila ng libre, 3 araw at 2 gabi, tumawa ako ng malakas sa pulong. Maynila? Ang lungsod na pilit ginagaya ang Dubai, pero bigo sa lahat ng aspeto? Nanahimik ang team, pero nagpatuloy ako. Ang matataas na gusali ay copycat, ang water park ay copycat, wala man lang disyerto pero gumawa pa rin ng dancing fountain para gayahin ang Dubai. Gagawin ko ang video na kapag nagkita ang Dubai at ang bazaar version, ano sa tingin nyo? Tumawa sila bilang paggalang. Agad akong pumirma ng kontrata. Dumating ang araw ng paglipad. Nagsuot ako ng puting Arabian attire, mamahaling sunglasses at dala ang bagong Sony Alpha 1 na nagkakahalaga ng mahigit 2,000 pesos. Pinangalanan ko na ang video, Philippines Dubai's Cheaper Twin, Honest Review. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport bandang 8 p.m. Sa sandaling bumukas ang salamin na pinto, sumalubong sa ilong ko ang amoy ng init, stale air, at piniritong pagkain. Agad kong itinaas ang kamera. Tingnan nyo, mga kaibigan, ito ang airport na sinasabi nilang pinakamaganda sa Asia. Ang kisame, halatang luma, at ang amoy, parang palengke. Lumabas ako habang patuloy na nagrereklamo. Dumaan ang isang kulay dilaw na taxi ng napakabilis. Ang driver, hindi marunong mag-Ingles. Agad kong kinuhanan ng malapitan ang mukha niya. Tingnan nyo, ang mga taxi sa Dubai ay Benz at Tesla. Dito, mga lumang Toyota lang nakakaiba ang kulay. Habang papasok sa lungsod, nakita ko ang isang bakal na istruktura ng gusaling inaakyat sa langit, tinatamaan ng orange spotlight. Ayan na! Ang Burj Khalifa na bersyon ng Pilipinas. Sigurado ako, pangangalanan nilang Maynila Tower yan kapag natapos. Hindi man lang magaling gumaya. Agad akong nag-live stream. Umabot sa libo-libo ang viewers. Puno ng komento ang screen. Totoo si Kuya Ali. Ang Pilipinas ay ang Dubai ng masa. Ngumiti ako ng malapad. Pakiramdam ko ay mas magiging sikat pa ang video na ito. Ang hotel ko ay nasa tabi ng Pasig River. Pumasok ako sa suite na may tanaw sa ilog. Lumabas ako sa balcony at inikot ang kamera. Tingnan niyo ang tanawin, mga kaibigan. Ang ilog, napakadumi. Ang mga bangka ay napakaingay, parang sirang motor. Sa Dubai, may malinis na kanal at mamahaling yacht. Dito, mga bangka lang ng palengke. Inilapag ko ang kamera sa tripod para kunan ang summary ng unang araw. Pero bigla kong napansin, wala na ang kamera. Naalala kong inilapag ko ito sa mesa, sa tabi ng balcony 5 minuto lang ang nakalipas. Tumakbo ako pabalik. Walang laman ang mesa. Nanlambot ang tuhod ko. Ito ang pangunahing kamera ko, ang ginamit ko sa lahat ng videos na nagpasikat sa akin. Nasa loob ang mga footage ng Dubai na hindi pa na-edit. 3 sponsor ang naghihintay. Kung wala akong bagong video sa loob ng 3 araw, mapuputol ang kontrata ko na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Agad akong tumawag sa hotel staff. Nawawala ang kamera ko. Ang kamera kong nagkakahalaga ng 200,000 pesos nawawala sa kwarto. Mabilis na umakyat ang staff. Isang maliit na babaeng Pilipina ang paulit-ulit na nagmano at humingi ng tawad. Pasensya na po talaga, Ginoong Ali. Agad po naming titingnan ang CCTV. Itinaas ko ang kamay ko para harangan ang live stream na hindi ko pa napapatay. Mga kaibigan, sa tingin ko, may malaking problema ako. Ito ba ang bansa na sinasabi nilang pinakaligtas sa Asia? Nagsimulang magbago ang mga komento. Ninanakawan si Kuya Ali. Kita mo na, hindi talaga Dubai ang Pilipinas. Ngumiti ako ng pilit, pero sa loob ko, durog na ako. Dinala ako ng hotel staff sa security room. Sa monitor, nakita ko ang sarili ko na naglalagay ng kamera pagkatapos ay pumasok sa banyo. Wala pang 3 minuto, may itim na anino ang dumaan sa balcony, kinuha ang kamera at nawala sa dilim. Napaupo ako sa sahig. 3 araw sa Pilipinas, hindi pa ako nagsisimulang mag-shoot ng seryoso pero ngayon, wasak na ang lahat. Tinakpan ko ang mukha ko. Sa tingin ko,
Masyado kong minamaliit o baka masyado kong tiningala ang bansang ito. Ang liwanag ng Pasig River ay sumasalamin sa madilim na kwarto. Ang ingay ng bangka ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako nagrereklamo. Pakiramdam ko lang, may nagbabago, nang hindi ko namamalayan. Kinaumagahan, gumising ako ng 5 a.m. dahil hindi ako makatulog. Ang bintana ng suite ay nakatanaw pa rin sa Pasig River na tinawag kong madumi pero ngayon wala na akong pakialam. Ang iniisip ko lang ay kung paano ko mababawi ang kamera ko. Ang hotel manager, si Ginoong Marco, isang matangkad na binata na hindi hihigit sa 30, ay nagmano sa akin sa may pintuan. Ginoong Ali, buong gabi po nagbantay ang security team sa CCTV. Ang kumuha po ng kamera ay isa sa aming cleaners. 3 araw pa lang po siyang nagtatrabaho. Ang pangalan niya ay Tatay Boy, 62 anyos. Nataas ang kilay ko. Ang staff ng 5-star hotel nagnakaw ng kamera ng bisita. Yumuko si Ginoong Marco. Humihingi po talaga kami ng paumanhin. Hinahanap po namin siya, pero may kakaiba po. Hindi po tumakas si Tatay Boy. Naghihintay po siya sa staff room mula pa noong 3 a.m. kasama po ang inyong kamera. Napatulala ako sa loob ng 3 segundo. Ang magnanakaw sa Dubai, tatakas agad sa Dubai Mall sa loob ng 5 minuto pero dito naghihintay ang magnanakaw para hulihin. Pagkatapos ng 10 minuto, nakatayo ako sa harap ng staff room sa basement. Ang kwarto ay maliit, may double deck at lumang electric fan. Si Tatay Boy, nakasuot ng gray uniform, nakaupo sa sahig, nakayuko. Ang Sony Alpha 1 ay nakalagay sa harap niya. Parang banal na bagay. Handa na akong magalit, pero nagmano muna si Tatay Boy. Pasensya na po talaga kuya. Hindi ko po sinasadyang nakawin yan. Ang boses niya ay malalim at may malinaw na punto ng Bisaya. Nakita ko po ang kamera sa balcony. Natatakot po ako na baka umulan kaya dinala ko po sa kwarto. Akala ko po bababa kayo para kunin sa umaga, pero nakatulog po ako sa mesa. Tiningnan ko ang mukha niya, ang kamera, at muli ang mukha niya. Sinasabi mo na, natakot kang umulan, kaya ninakaw mo ang kamerang nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Tumango si Tatay Boy. Napakaganda po ng kamera niyo. Nakikita ko lang po yan sa TV. Natakot po akong masira kaya binalutan ko po ng kumot para mainitan. Napanganga ako. Sa Dubai, kung may humipo sa kamera ko ng walang pahintulot, tatawag ako agad ng pulis. Pero dito, ang nagnakaw ng kamera ko, binalutan pa ng kumot dahil baka giniginaw. Inabot sa akin ni Ginoong Marco ang isang sobre. Inako po ng hotel ang buong responsibilidad. Babayaran po namin ang lahat ng pinsala at binibigyan po namin kayo ng libreng stay sa loob ng 7 araw. Nakakatayo lang ako. Kinuha ni Tatay Boy ang isang bayong sa ilalim ng kama. Sa loob, may suman, manggang hilaw at iba't ibang prutas. Para po sa inyo kuya, ako po ang gumawa. Kumain po tayo ng sama-sama ha? Tiningnan ko ang pagkain, si Tatay, at ang kamera na nasa harap ko pa rin. Itinaas ko ang kamay ko para isara ang live stream na nakalimutan kong patayin noong nakaraang gabi. Ang views ay umaabot sa 3,000. Ang mga komento ay nagtatawanan pa rin sa akin. Umupo ako sa tabi ni Tatay Boy. Pwede bang tikman ko muna ang suman? Ngumiti ng malapad si Tatay. Sige po kuya. Mahilig po ba kayo sa matamis? Tumango ako, lumuluha. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o nahihiya ako sa sarili ko. Ang suman ay napakasarap at naubos ko sa loob ng 5 minuto. Tumawa si Tatay. Ang lakas nyo palang kumain kuya. Parang Pilipino, tumawa ako sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa Maynila. Ang tawa ay umalingaw-ngaw sa maliit na basement room. Habang kumakain, nagkuwento si Tatay. Taga-probinsya siya, namatay ang asawa, at nagtatrabaho sa hotel para suportahan ang pag-aaral ng apo. Hindi pa po ako nakakita ng ganoong kamahal na kamera sa buong buhay ko, kaya natakot po akong masira. Binalutan ko po ng kumot, parang pagbalot sa apo ko. Tahimik akong nakinig ng matagal. Nag-review ako ng 6-star hotels na may libu-libong staff, pero wala ni isa ang nagbalot ng kamera ko sa kumot. Nagmano ako kay Tatay Boy sa unang pagkakataon sa buhay ko. Maraming salamat po Tatay. Ako po ang nagkamali. Ngumiti ng malapad si Tatay. Ayos lang po yan, kuya.
Sa Pilipinas, huwag kang matakot na mawala ang gamit mo. Makikita mo rin, pati ang nawawalang pag-asa mo, makikita mo rin. Tumawa ako hanggang sa lumuha ulit. Nang hapong iyon, lumabas ako sa staff room, dala ang kamera ko pero nawawala na ang puso ko. Nawala ito sa maliit na basement room, kasama ng ngiti ni Tatay Boy. Itinaas ko ang kamera at kinuhanan ang sarili ko, sa unang pagkakataon na walang pangungutya. Mga kaibigan, sa tingin ko, natagpuan ko lang ang isang bagay na wala sa Dubai at baka hindi ko na matagpuan pa sa ibang lugar. Pinindot ko ang stop recording at marahan na nagmano sa kamera. Ang unang beses na nagbigay ako ng paggalang sa isang tao ng taos puso. Ang unang araw sa Maynila ay hindi pa tapos, pero alam ko na, ang video na ito ay hindi na magiging Philippines-Dubai's cheaper twin. Ang pamagat nito ay, akala ko, Dubai ang pinakamahusay hanggang sa dumating ako sa Pilipinas. Lumabas ako sa hotel ng 3 PM na may kakaibang pakiramdam. Nasa akin ang kamera pero ang puso ko ay nasa basement pa rin ni Tatay Boy. Nag-Google Map ako at tinipa ang pasalubong sa Maynila na hindi bazaar. Inirekomenda ng app ang SM Mall of Asia. Ngumiti ako nang nangungutya sa loob ko. Ayan na naman, ang copycat ng Dubai Mall na bersyon ng Pilipinas. Sumakay ako ng taxi. Habang nasa biyahe, nag-livestream ako ulit. Ang views ay umakyat mula 300,000 patungo sa 800,000 sa loob ng isang oras. Lahat ay naghihintay kung sisiraan ko pa ba ang Pilipinas. Itinaas ko ang kamera sa kalsada, nasiksikan sa trapiko. Tingnan nyo, mga kaibigan. Ang trapiko sa Maynila, talaga namang pinakamasikip sa mundo. Sa Dubai, 10 minuto lang ang trapiko. Dito, oras ang inabot. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako tumatawa ng nangungutya. Sinabi ko lang ang totoo at nanahimik. Huminto ang taxi sa harap ng isang bus stop. May isang maliit na estudyanteng babae ang naghihintay ng bus ng mag-isa. Nakasuot siya ng malinis na puting uniforme, may 2 tirintas, at isang malaking backpack. Biglang may tricycle ang huminto sa tabi niya. Ang driver ay isang lalaki na may katandaan, nakasuot ng orange vest. May sinabi siya sa bata, nagmano ang bata bilang tugon, at sumakay. Agad kong inilapit ang kamera. Dinala ng tricycle driver ang bata sa kabilang kalsada na siksikan sa trapiko. Hindi siya humingi ng bayad, walang sinabing anuman, nagmano lang ulit sa bata at umalis. Napanganga ako. Ang mga komento ay nagdagsaan. Ano yun, Kuya Ali? Tinulungan ng tricycle driver ang bata? Bakit hindi siya humingi ng bayad? Sumagot ako sa mic na nanginginig ang boses. Hindi ko alam, mga kaibigan. Pero sa Dubai, hindi ako nakakita ng ganito. Umusad ang taxi, pero nakatatak pa rin sa isip ko ang imahe ng estudyanteng iyon hanggang sa MOA. Ang mall ay napakalaki at mas enggrande kaysa sa inaasahan. Ang dancing fountain sa gitna ng lobby ay 7 palapag ang taas. Ngumiti ako nang nangungutya. Tingnan nyo, ang Dubai Mall fountain na bersyon ng Pilipinas. Pero nang lumapit ako, nakita ko ang isang sign sa tabi ng fountain, nakasulat sa Filipino at Ingles. Ang batis ng kaligayahan na ito ay ginawa mula sa donasyon ng sambayanan para sa ating mga bayani upang lahat ay ngumiti ng sama-sama. 3 beses ko itong binasa. Sa Dubai, ang fountain ay gawa sa $1 bilyong ng mga investor. Dito, gawa sa pera ng bayanihan. Itinaas ko ang kamera, kinuhanan ang sign, at ibinalik ang kamera sa sarili ko. Mga kaibigan, sa tingin ko, nagkakamali ako sa simula pa lang. Ang tawag ko na copycat ay hindi pala copycat. Nagpatuloy ako sa food court. May isang Filipino restaurant na may Michelin star. Ang pila ay umaabot sa 100 metro. Pumila ako nang hindi ko namamalayan. Pagkatapos ng 1 oras, nakakain ako ng Lola Ising's Gourmet Adobo Flakes na nagkakahalaga ng 2,000 pesos bawat plate. Kinuhanan ko ng malapitan ang video. Ang adobo na 2,000 pesos. Sa Dubai, hindi pa aabot sa ganitong presyo ang Wagyu steak. Pero nang pumasok ang pagkain sa bibig ko, natahimik ako. Crispy sa labas, tender sa loob, malalaking flakes ng adobo. Ang lasa ay sumabog at lumuha ako. Nagmano ako sa chef nang hindi ko namamalayan. Ngumiti si Lola Ising ng malapad. Masarap ba, kuya? Tumango ako ng sunod-sunod. Pinakamasarap sa buhay ko, Lola. Tumawa si Lola.
Masaya akong malaman. Kumain ka ng marami ha. Naubos ko ang plate sa loob ng 3 minuto at nagmano ulit kay Lola Ising. Lumabas ako sa restaurant at nagpunta sa local products zone. May nagbebenta ng pinya fabric at mga hobby. Lahat ay handmade. Ang sign ay nakasulat, pinya fabric mula sa Lumban. Hinawakan ko ang malambot na tela at nagulat. Ang presyo ay 3,000 pesos lang. Sa Dubai, ang branded cloth ay libo-libo ang presyo. Bumili ako ng 3 piraso at kinuhanan ulit ang sarili ko. Mga kaibigan, sa tingin ko, babaguhin ko ang pangalan ng video mula sa Philippines Dubai's cheaper twin patungo sa Philippines, the real luxury. Nagdagsaan ang mga komento. Nagbago na ang isip ni Kuya Ali? Anong nangyayari kay Kuya Ali? Ngumiti ako sa kamera. Kumain lang ako ng adobo flakes na 2,000 pesos na mas masarap pa sa Dubai steak at nakakita ako ng fountain na gawa sa puso ng buong bansa. Sa tingin ko, nakita ko na ang tunay na bagay. Pinindot ko ang stop live. Umabot sa milyon-milyon ang views sa loob ng 10 minuto. Nakatayo ako sa gitna ng MOA, tumingin sa paligid. Ang mga Pilipino ay nagngingitian sa isa't isa. Ang mga dayuhan ay nagngingitian, walang may dalang baril, walang nagpapakita ng yaman, pero lahat ay mukhang masaya. Itinaas ko ang kamay ko at nagmano sa gitna ng mall. Nagmano sa mga kamay na minsan kong hinamak. Nagmano sa sarili ko na naging hangal. Lumabas ako sa mall, palubog na ang araw sa Manila Bay. Ang orange gold na ilaw ay sumasalamin sa tubig. Itinaas ko ang kamera at kinuhanan ang sunset. Sa unang pagkakataon na walang reklamo, ito ang pinakamagandang sunset na nakita ko at hindi ito sa Dubai. Pinindot ko ang stop recording at nagmano ulit sa sunset. Ang unang araw sa Maynila ay hindi pa tapos, pero alam ko na talo na ako sa lungsod na ito. At sisimulan ko na ang digmaan sa sarili kong dating pagkatao. Isang digmaan na ayaw ko nang manalo pa. Kinaumagahan, gumising ako at nakakita ng libu-libong mensahe. Kalahati ng Arab fans ko ay minumura ako, tinatawag na taksil sa Dubai. Ang kalahati naman ay nagtatanong kung gaano kasarap ang adobo na 2,000 pesos. Ngumiti ako at sumagot ng isang pangungusap lang. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang bagay na mas mura, pero magpapabilis ng tibok ng puso nyo kaysa sa adobo flakes. Tumawag ako ng taxi papunta sa Quiapo Market nang hindi sinasabi kung bakit. Ang driver ng taxi ay si Tatay Sam, halos 60. Nang malaman niyang taga-Iraq ako, ngumiti siya ng malapad. Iraq? Pumunta ako diyan noong Gulf War bilang sundalo. Napakabait ng mga tao diyan, hindi ko malilimutan. Nagulat ako ng 3 segundo. Isang Pilipino ang nakapunta sa Iraq noong giyera at sinasabi pa rin na mabait ang mga tao. Habang nagbibiyahe, nagkwento si Tatay Sam ng mga lumang kwento. Ang mga sundalong Iraqi na nagbahagi ng tubig sa kanya nang masira ang sasakyan nila sa disyerto. Ang mga batang Iraqi na tumatakbo para magbenta ng snacks sa mga sundalong Pilipino. Naalala ko silang lahat, kuya. Ang kabutihan, hindi namamatay kasama ng giyera. Itinaas ko ang kamera at kinuhanan ng malapitan ang mukha ni Tatay Sam. Lumuha ako nang hindi ko namamalayan. Dumating kami sa Quiapo Market ng 9 a.m. Ang amoy ng kananin, pandesal at iba't ibang lutuin ay umalingaw-ngaw. Sinundan ko si Tatay Sam sa isang tindahan ng lugaw at tokwat baboy na pinakamahaba ang pila. Ang sign ay nakasulat, Lugaw ni Aling Nena, 70 taon na alamat, 50 pesos bawat bowl. Umorder ako ng 10 bowl. Ang may-ari ng tindahan ay isang lola, halos 70, na nagmano sa akin. Dayuhan, kumain ka sa tindahan ko? Libre na, anak, kumain ka ng marami. Nagmano ako pabalik. Huwag po lola, babayaran ko po ng buo. Gusto ko pong may pambili kayo ng regalo sa mga apo nyo. Ngumiti ng malapad si lola. Salamat anak. 10 ang apo ko. Lahat ay malakas kumain. Kinain ko ang unang bowl ng lugaw. Ang manok ay tender, ang sabaw ay mainit, ang lasa ay balanse. Umiyak ako ulit. Mga kaibigan, bakit ang pagkain na 50 pesos ay mas masarap pa sa Dubai steak ng 100 beses? Nagdagsaan ang mga komento. Umiiyak si Kuya Ali dahil sa lugaw? Gusto kong pumunta sa Pilipinas.
Kumain ako ng isa pang 9 bowl hanggang sa mabusog ako at nagmano ulit kay Lola. Inabot ni Lola ang isang box ng pandesal sa kamay ko. Dalhin mo yan, anak. Sabihin mo sa mga taga-Iraq, mahal pa rin sila ng mga Pilipino. Inakap ko si Lola nang hindi ko namamalayan hanggang sa nanginginig ang kamera. Nang hapong iyon, sumakay ako sa MRT, sa unang pagkakataon sa buhay ko, walang upuan. Nakatayo ako, nakahawak sa rail. May isang maliit na estudyanteng lalaki ang nakatayo, natutulog at ang ulo niya ay tumatama sa balikat ko. Inalalayan ko siya ng marahan. Nagising ang bata at agad na nagmano sa akin. Pasensya na po kuya, nakatulog po ako. Ngumiti ako, ayos lang, bata. Tiningnan ng bata ang kamera ko at nagtanong, "Vlogger po ba kayo?" Tumango ako. Ngumiti ng malapad ang bata. "Sinasundan ko po kayo. Masaya ang video sa Dubai, pero mas masaya ang video sa Pilipinas." Tumawa ako hanggang sa lumuha ulit. Pagdating sa SM Mega Mall, bumaba ako at nagpunta sa isang trade fair. Nakakita ako ng isang tindahan ng handmade accessories. Ang may-ari ay si Ate Maya, halos 25. Gumagawa siya ng mga kuwintas mula sa seashells at beads, nagkakahalaga ng 100 pesos bawat isa. Nagtanong ako, "Bakit hindi mo gawing mahal para ibenta sa mga turista?" Ngumiti si Ate Maya. "Gusto ko pong lahat ay makasuot, hindi lang ang mayayaman, gusto ko pong ang kagandahan ay maabot ng lahat." Bumili ako ng 10 kuwintas at nagtanong ulit, "Ano ang course mo?" Sumagot si Ate Maya, "Tapos po ako ng mechanical engineering sa UP. Pero pinili ko pong gumawa ng accessories para makalikha ng trabaho sa komunidad." Napanganga ako. Ang engineer na top student ng bansa, nakaupo at nagbebenta ng beads sa halagang 100 pesos. Itinaas ko ang kamera at kinuhanan ang mukha ni Ate Maya. "Mga kaibigan, ito ang taong kailangan ng Middle East, pero pinili niya ang magpasaya ng mga mahihirap." Tumawa si Ate Maya nang nahihiya. "Masyado po kayong nag-exaggerate, kuya. Ginagawa ko lang po ang gusto ko." Nagmano ako kay Ate Maya at bumili ng 20 beads pa. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel sa pamamagitan ng tren. Nakatayo ako kasama ang libu-libong tao pero walang nagrereklamo, walang nagtutulakan. Lahat ay nagmano kapag bumaba at umakyat. Lahat ay nagngingitian kahit hindi magkakilala. Itinaas ko ang kamera sa loob ng tren. Mga kaibigan, akala ko ang luho ay skyscrapers, dancing fountains at Lamborghinis. Pero sa loob ng 2 araw sa Maynila, natagpuan ko na ang tunay na luho. At iyon ang puso ng mga taong hindi kailanman nag-iiwanan. Pinindot ko ang stop live. Umabot sa 3 milyon ang views sa loob ng isang gabi. Nakatayo ako sa istasyon ng MRT. Nakatingin sa neon lights na kumikinang at nagmano sa gitna ng maraming tao. Sa pagkakataong ito, hindi sa kamera, kundi sa lungsod na nagpapabago sa akin. Ang 2 araw sa Maynila ay natapos, pero alam ko na, hindi na ako babalik bilang ang dating Ali. At ang digmaan sa sarili kong dating pagkatao ay isinuko ko na ng buong buo. Sa 3 araw, gumising ako at nakakita ng mensahe mula sa 3 malalaking sponsor. Kinansela nila ang kontrata. Ang dahilan ay pareho, ang nilalaman ay hindi tugma sa imahe ng Dubai luxury brand. Ang followers ko ay bumaba ng 100,000 bawat araw. Ang mga komento ay nagdagsaan, "Taksil sa Dubai, nagbenta ng lahi, bumalik ka sa pagkaing buhangin." Nakatayo ako sa balcony ng suite, nakatingin sa Pasig River na minsan kong tinawag na madumi pero ngayon ay napakaganda na. Itinaas ko ang kamera at kinuhanan ang sarili ko, nanginginig ang boses. "Mga kaibigan, ngayon, baka mawala ang lahat, pero dadalhin ko kayo sa isang bagay na pinakakinatatakutan ko at gagawa ako ng pinakamalaking desisyon sa buhay ko." Tumawag ako ng taxi papunta sa Tondo Slum. Nagtanong ang driver ng may pag-aalala, "Ginoong Ali, bakit po kayo pupunta diyan?" "Delikado po." Ngumiti ako. "Gusto ko pong makita ang katotohanan na ayaw ninyong makita." Lumiko ang sasakyan sa isang makipot na eskinita. Lumang mga bahay na kahoy, nakadikit sa isa't isa. Ang mga bata ay naglalaro, puno ng aso at pusa ang kalsada. Ang amoy ng basura ay halo sa amoy ng pagkain. Naglakad ako, dala ang kamera nang walang takot.
May isang bata ang tumakbo at hinila ang damit ko. Kuya, anong ginagawa mo? Yumuko ako. Nagpapasensiya si kuya, bata. Tumawa ang bata. Nagpapasensiya? Wala ka namang ginawang masama. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ko. Kinuhanan ko ang video ng komunidad. Mga kaibigan, ito ang bahagi na tinawag kong slum. Pero ngayon, ang nakikita ko lang ay ang ngiti ng mga batang walang-wala pero mas masaya kaysa sa akin. Nagpatuloy ako. Nakakita ako ng isang maliit na paaralan gawa sa kawayan. Ang sign ay nakasulat, Tahanan ni Padre Pio para sa mga batang tondo. Ang isang teacher, si Guro Orly, ay nagtuturo sa 60 bata sa isang kwarto. Tahimik akong nanood. Nagtuturo si Guro Orly ng math sa pamamagitan ng kanta at English sa pamamagitan ng sayaw. Lahat ng bata ay seryoso kahit na lupa ang sahig. Nagmano ako kay Guro Orly. Guro, pwede po bang pumasok sa class? Ngumiti si Guro Orly. Oo, halika. Tulungan mo kaming magturo sa mga bata. Nagturo ako sa mga bata ng hello at thank you sa Arabic. Nagtawanan ang mga bata. May isang bata ang nagtanong, galing ka po sa Dubai? Napakayaman po ba sa Dubai? Yumuko ako. Akala ni Kuya, ang Dubai ang pinakamayaman sa mundo. Pero ngayon, sa tingin ni Kuya, mas mayaman dito. Nagpalakpakan ng mga bata. Kinuhanan ko ang video ng pagtuturo ng 1 oras at nagmano ulit kay Guro Orly. Inabot ni Guro Orly ang isang box ng bibingka sa akin. Kumain ka muna kasama ng mga bata. Kumain ako ng bibingka kasama ang 60 bata sa lupa. Walang mesa, walang upuan, pero lahat ay nagbahagi. Lahat ay nagngingitian. Umiyak ako sa gitna ng mga bata. May isang bata ang nagpunas ng luha ko. Kuya, huwag kang umiyak. Hindi ka nagwapo. Yinakap ko ng mahigpit ang bata. Nang hapong iyon, umalis ako sa Tondo Slum pero iniwan ko ang puso ko doon. Nag-livestream ako sa huling pagkakataon. Umabot sa 6 milyon ang viewers. Ang mga komento ay nagmumura pa rin pero may isa pang grupo na nagsisimulang magbago. Nakatayo ako sa tabi ng Pasig River. Sa likod ko, ang mga skyscrapers at lumang bahay na kahoy ay magkatabi. Mga kaibigan, ngayon, nawala ko ang lahat. Nawala ko ang sponsors, ang fans, ang pangalan ko. Pero natagpuan ko ang hinahanap ko sa buong buhay ko. Ang tunay na yaman ay hindi sinusukat ng matataas na gusali o mamahaling sasakyan, kundi ng ngiti ng mga batang walang-wala, pero nagbabahagi pa rin ng pagkain. Itinaas ko ang kamera, puno ng luha ang mukha ko. Dito ko ipinapahayag, ang channel ni Ali Almansuur ay magbabago ng pangalan sa Ali sa Pilipinas at mananatili ako dito sa loob ng 1 taon para gawin ang project na 1 araw, 100 ngiti. Hahanapin ko ang batang pinakamahirap ngumiti sa Pilipinas at papangitiin ko siya. Pinindot ko ang stop live. Pagkatapos ng 10 segundo, umabot sa 10 milyon ang views. Ang mga komento ay nagbago mula sa pagmumura patungo sa suporta. Kuya Ali, naiyak ako. Susundan kita sa Pilipinas. Ito ang pinakamagandang pagbabago na nakita ko. Napaupo ako sa sahig sa tabi ng ilog. Palubog na ang araw. Ang orange gold na ilaw ay sumasalamin sa tubig. Itinaas ko ang kamay ko at nagmano sa ilog. Nagmano sa Pilipinas. Nagmano sa sarili kong bagong pagkatao. At umiyak ako ng malakas dahil alam ko na nanalo na ako sa digmaan sa sarili ko. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Isang mensahe mula kay mama sa Baghdad. Anak, nakita ko ang video mo. Napakagaling mo. Pero may mahalagang balita. Ang papa mo, malubha ang sakit, sabi ng doktor. Wala nang 3 buwan ang natitira. Umuwi ka na, anak. Nakatayo ako. Ang kamera ay nagre-record pa rin. Ang luha ko ay tuloy-tuloy. Tiningnan ko ang langit na padilim na. Ang ilog na minsan ay madumi pero ngayon ay maganda na at nagmano ako sa huling pagkakataon. Pilipinas, salamat sa paggawa sa akin na isang bagong tao. Pero ngayon, kailangan kong umuwi sa papa ko bago pa huli ang lahat. Pinindot ko ang stop recording. Ang video na iyon ay naging pinakamataas ang view sa kasaysayan ng channel ko. 40 milyong views sa loob ng 3 araw. Nakatayo ako doon sa pagitan ng kaligayahan na natagpuan ko at ng sakit na naghihintay at alam ko na kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Babalik ako sa Iraq,
Pero hindi ako babalik bilang ang dating Ali. Babalik ako na dala ang puso na ibinigay sa akin ng Pilipinas. Isang puso na handang magbago ng lahat. Nakatayo ako sa tabi ng Pasig River ng 8 p.m. Ang telepono ko ay nakatutok pa rin sa mensahe ni Mama. Itinaas ko ang kamay ko, isinara ang kamera at umiyak mag-isa sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw. Agad akong tumawag sa bahay. Ang boses ni Mama ay nanginginig. Ali, gusto ka na makita ng papa mo bago siya umalis. Sabi ng doktor, stage 4 cancer na. Napaupo ako sa sahig. Uuwi po ako ngayon din, Ma. Bukas ng umaga, umiyak si Mama. Napakabigat ng tiket ng eroplano, anak. Sabi ng airline, puno na ang lahat ng flight sa loob ng 3 araw. Agad akong nag-check sa app. Ang lahat ng direct flights papuntang Middle East ay puno hanggang sa susunod na linggo. Ang presyo ng economy class ticket ay umabot sa 400,000 pesos. Wala akong sapat na pera. Kinansela na ang mga sponsor. Napahawak ako sa ulo. Anong gagawin ko? Biglang may kamay ang humipo sa balikat ko. Tumingala ako. Nakita ko si Tatay Boy, nakatayo sa tabi ko. Nakasuot siya ng hotel uniform at dala ang kanyang bayong. Kuya Ali, nakita kong umiiyak ka, kaya sinundan kita. Umupo si Tatay Boy sa tabi ko at binuksan ang bayong. Sa loob, may suman, bibingka, at isang bote ng tubig. Kumain ka muna, kuya, bago ka magkuwento sa akin. Nagkuwento ako ng lahat. Ang luha ko ay tuloy-tuloy. Tahimik na nakinig si Tatay Boy at nagmano sa langit. Siguro, pinadala ako ng Diyos sa iyo, kuya. Kinuha ni Tatay Boy ang kanyang lumang telepono, nag-dial ng isang numero at mabilis na nagsalita sa Filipino at inabot sa akin ang telepono. Kausapin mo si Kuya Tony, kuya. Ang boses ng isang lalaki ay tumunog. Kumusta, Ginoong Ali? Ako si Kapitan Tony, isang pilot ng Philippine Airlines. Tatay ko po si Tatay Boy. Nakita ko po lahat ng videos mo, Ginoong Ali. Bukas po ng umaga, may special flight po ako papuntang Doha, dadaan sa Baghdad para mag-refuel. May bakante po sa jump seat na first class. Ibibigay ko po sa inyo ng libre. Napanganga ako. Isang Pilipino ang nagbibigay sa akin ng first class seat na libre. Ngumiti si Tatay Boy. Hindi pa tapos, kuya. Nag-dial ulit si Tatay Boy ng isa pang numero. Sa pagkakataong ito, boses ng babae. Kumusta, Ginoong Ali? Ako si Dra. Liza, mula sa Philippine General Hospital. Tita ko po si Tatay Boy. Nakatanggap po kami ng 2 cancer patients mula sa Iraq noong nakaraang buwan. Mayroon po kaming specialist team sa liver cancer. Bukas ng umaga, magpapadala po kami ng medical plane para sunduin ang papa mo sa Baghdad at lilipad ng diretso dito. Walang bayad. Umiyak ako ng malakas. Hinaplos ni Tatay Boy ang likod ko. Ganyan po talaga sa Pilipinas, kuya. Ang nawawalang gamit, makikita. Ang taong malapit ng mamatay, tutulungan natin para mabuhay. Kinaumagahan, 5 a.m., nakatayo ako ulit sa Naya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako uuwi ng mag-isa. Naghihintay si Kapitan Tony sa harap ng VIP door. Nagmano siya sa akin, maligayang pagdating sa eroplano, Ginoong Ali. Yinakap ko ng mahigpit si Kapitan Tony at bumaling kay Tatay Boy. Tatay, babalik ako, sigurado. Ngumiti ng malapad si Tatay. Hihintayin kita, kuya. Umalis ang eroplano. Tiningnan ko ang Maynila na gumigising, ang Pasig River, ang matataas na gusali, at ang lumang mga bahay na kahoy. Nagmano ako sa ibaba. Pagkatapos ng 10 oras, lumapag ang eroplano sa Baghdad. Agad na dinala si Papa sa eroplano. Ang mga Filipino doctors ay nakasuot ng puting gowns at nagmano sa pamilya ko. Umiyak si Mama at niyakap si Dra. Liza, salamat po. Salamat sa pagligtas sa buhay ng asawa ko. Pagkatapos ng 3 araw sa PGH, nagising si Papa mula sa coma, ngumiti si Dra. Liza, napakalakas ng papa mo. Ang unang chemotherapy ay matagumpay. Pagkatapos ng 3 buwan, siguradong makakauwi na ang papa mo. Nakatayo ako sa harap ng kwarto ni Papa. Nagmano ako sa mga doctors, nurses, at kay Tatay Boy na sumama sa akin. Binuksan ko ang kamera. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na araw, ang viewers ay umakyat sa 10 milyon sa loob ng 1 minuto. Mga kaibigan, akala ko, ang Dubai ang rurok ng mundo.
Pero sa loob ng 3 araw sa Pilipinas, iniligtas ng mga Pilipino ang buhay ng papa ko nang hindi ko sila kilala. Hindi sila humingi ng pera, hindi sila humingi ng pangalan. Nagmano ako sa kamera, puno ng luha ang mukha ko. Ang Pilipinas, hindi copycat ng Dubai. Ang Pilipinas ay lumikha ng isang milagro na hinding-hindi magagawa ng Dubai. Pinindot ko ang stop live. Ang video na iyon ay naging pinakamataas ang view sa kasaysayan ng Middle East. 100 milyong views sa loob ng 1 linggo. Nakatayo ako sa balkoni ng PGH, nakatingin sa palubog na araw sa Intramuros. Nagmano ako sa sunset ulit at alam ko na, ang tunay kong tahanan ay wala sa Baghdad, wala sa Dubai, kundi dito, sa Pilipinas. Sa puso ng mga taong hindi kailanman nag-iiwanan, ngumiti ako sa sarili ko sa salamin at bumulong, "Kumusta? Ako si Ali, ang bagong Pilipino." Pagkatapos ng 1 buwan, nakatayo ako sa harap ng lumang bahay na kahoy sa Tondo ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ako bumibisita. Dala ko ang 2 malalaking suitcases at isang bagong camera set na binili ng mga Filipino fans ko. Halos 100 batang Tondo ang tumakbo para salubungin ako. Nakita ko si Guro Orly, umiiyak. "Kuya Ali, maligayang pagbabalik sa bahay." Ang salitang bahay ay nagpatumba sa akin sa lupa. Binuksan ko ang live stream. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 1 buwan, umabot sa 20 milyon ang viewers sa loob ng 5 minuto. Mga kaibigan, bumalik ako dito. Hindi bilang isang vlogger mula sa Iraq kundi bilang Ali ng Tondo. Mananatili ako dito sa loob ng 1 taon para gawin ang project na 1 milyong ngiti. Papangitiin ko ang 1 milyong bata sa Pilipinas at magsisimula ako dito sa mga batang Tondo. Nagdagsaan ang mga komento ng heart emojis at Philippine flag. Gumawa ako ng foundation na tinatawag na Al Mansour Smile Foundation kasama ang tahanan ni Padre Pio. Ang mga donasyon ay umabot sa 400 milyong pesos sa loob ng 3 araw. Ginamit ko ang lahat ng pera para gumawa ng bagong paaralan, playground at feeding center. Lumipat ako sa isang maliit na lumang bahay na kahoy sa Tondo. Shared bathroom, lumang ceiling fan, pero ngumingiti ako araw-araw. Tuwing umaga, gumigising ako ng 5 a.m. para tumakbo kasama ang mga bata. Tuwing hapon, nagtuturo ako ng Arabic at English ng libre. Tuwing gabi, nagla-livestream ako ng storytelling para sa mga bata. Pagkatapos ng 3 buwan, gumaling si Papa. Lumipad siya papunta sa Tondo para bisitahin ako. Umiyak si Papa sa gitna ng komunidad at niyakap ako ng mahigpit. "Anak, akala ko ang Dubai ang paraiso, pero dito pala ang tunay na paraiso." Nagmano ako kay Papa at dinala siya para tingnan ang bagong paaralan. Ang sign sa harap ng pintuan ay nakasulat, "Paaralan ng Ali Boy para sa mga batang Tondo." Nakatayo si Tatay Boy sa tabi ng sign, ngumingiti ng malapad. "Masaya akong nakasama ang pangalan ko sa paaralan, kuya." Yinakap ko ng mahigpit si Tatay Boy. Pagkatapos ng 6 na buwan, matagumpay na nagawa ang project na 1 milyong ngiti. Nagpadala ang mga bata sa buong Pilipinas ng mahigit 2 milyong larawan ng ngiti. Nakatayo ako sa stage ng TEDx Manila. Ang topic ko ay, "The miracle is not the skyscraper but the tree that grows in the desert." Nagmano ako sa 3,000 audience at nagsimula ng magsalita ng mahinahon. Akala ko, ang kadakilaan ay ang pinakamataas na gusali sa mundo. Pero tinuruan ako ng Pilipinas na ang Nara tree na lumalaki sa lupa, ang puno na nag-uugat ng malalim, ay mas dakila. Huminto ako sandali at itinaas ang larawan ng isang Nara tree na kinuhanan ko sa Intramuros. Ang punong ito ay hindi kailanman nakikipagkumpetensya sa taas, pero ang ugat nito ay napakalalim. Ang mga sanga nito ay napakalawak, nagbibigay ng lilim sa buong simbahan. Ang mga dahon nito ay luntian kahit sa tag-init, dahil hindi nito nakakalimutan na lumaki ito sa iisang lupa kasama ang lahat. Tiningnan ko ang audience, puno ng luha. Ang tunay na kadakilaan ay hindi ang pagiging mataas para walang makahipo, kundi ang pag-uugat ng malalim para lahat ay makatayo. Hindi ang pagiging nagniningning na liwanag, kundi ang pagiging lilim para makaiwas ang iba sa araw. Nagmano ako sa stage ulit. Hindi ako tinuruan ng Pilipinas na ang Pilipinas ang pinakamahusay, kundi ang tunay na kabutihan
ay hindi kailangang ipahayag sa mundo. Gawin mo lang ito araw-araw hanggang sa makita ito ng mundo. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa loob ng 3 minuto. Pagkatapos ng event, lumapit si Tatay Boy, dala ang lugaw at tokwat baboy. Kumain ka na, kuya. Napakagaling mong magsalita ngayon. Yinakap ko ng mahigpit si tatay at kumain ng lugaw sa sahig ng TEDx stage. Walang mic, walang spotlight, pero ako ang pinakamasaya sa buhay ko. Nang gabing iyon, nag-livestream ako sa huling pagkakataon ng taon. Nakatayo ako sa ilalim ng Nara Tree sa Intramuros. Nagmano ako sa puno at nagsalita sa kamera. Mga kaibigan, 1 taon sa Pilipinas, hindi ako dumating para sabihin na ang Pilipinas ang pinakamahusay sa mundo. Dumating ako para sabihin na ang mundo ay gaganda kung lahat tayo ay magiging Nara Tree para sa isa't isa. Hindi ang pinakamataas, kundi ang pinakamalalim ang ugat. Hindi ang pinakamaliwanag, kundi ang nagbibigay ng pinakamaraming lilim. Nagmano ako sa kamera sa huling pagkakataon. Salamat Pilipinas. Salamat sa paggawa sa akin mula sa isang vlogger na nangungutya sa mundo patungo sa isang taong nagmamahal sa buong mundo. Pinindot ko ang stop live. Ang final video ay umabot sa 200 milyong views pero wala na akong pakialam sa numero. Binalingan ko ang Nara Tree at niyakap ng mahigpit, parang yakap sa tunay kong tahanan, at sa ilalim ng lilim ng Nara Tree, ngumiti ako sa kinabukasan na nagsisimula ulit. Hindi bilang Ali mula sa Dubai, kundi bilang Ali mula sa Pilipinas. Ali na, handang maging malalim na ugat para sa maraming tao. Pagkatapos ng 1 taon, sa araw ng anibersaryo ng pagdating ko sa Pilipinas, nakatayo ako ulit sa Naya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Sa tabi ko ay sina Papa at Mama mula sa Baghdad, si Tatay Boy nakasuot ng bagong suit, si Guro Orly kasama ang 30 bata ng Tondo, si Kapitan Tony Dra, Liza, Ate Maya, Lola Ising, Tatay Sam at libo-libo pang tao na nagpakita sa videos ko sa loob ng nakaraang taon. Lahat ay may hawak na sign na may parehong mensahe. Maligayang pagbabalik sa bahay, Ali. Napaupo ako sa gitna ng airport, umiiyak. Umiyak ako hanggang sa binigyan ako ng staff ng isang buong box ng tissue. Binuksan ko ang live stream sa huling pagkakataon ng isang taong project. Umabot sa 50 milyon ang viewers agad. Mga kaibigan, hindi ako dumating para magpaalam. Dumating ako para sabihin na mananatili ako dito habang buhay. Bumaling ako kina Mama at Papa. Mama, Papa, hihingin ko po ang Filipino citizenship. Mananatili po ako dito, magtatrabaho dito, mag-aasawa dito, at isang araw, mamatay dito. Umiyak si Mama at niyakap ako ng mahigpit. Nagmano si Papa sa Pilipinas. Salamat sa pagbabalik sa anak ko. Bumaling ako kay Tatay Boy. Tatay, tapos na ang paaralan ng Ali Boy. Sa susunod na taon, tatanggap tayo ng 500 bata pa. Ngumiti ng malapad si tatay. Maglilinis ako ng paaralan araw-araw, kuya. Bumaling ako kay Guro Orly. Guro, nakakuha ng funding mula sa UN ang foundation natin. Sa susunod na taon, gagawa tayo ng ganitong paaralan sa buong bansa. Yinakap ako ni Guro Orly. Mas maraming Pilipino ang ngingiti dahil kay Kuya Ali. Bumaling ako sa mga batang Tondo. May isang bata ang nagtaas ng kamay. Kuya Ali, gusto ko pong maging vlogger tulad mo, pero kukunanan ko po ang video ng Iraq sa mata ng mga Pilipino para mahalin din ng mga Pilipino ang Iraq. Yinakap ko ang bata ng mahigpit hanggang sa nanginginig ang kamera. Bumalik ako sa kamera. Mga kaibigan, ngayon may mahalaga akong ipahayag. Ang channel na Ali sa Pilipinas ay magbabago ng pangalan sa Mga Ngiting Walang Hangganan. Magpapatuloy ako sa Iraq. Gagawa ako ng paaralan sa Baghdad na tinatawag na Paaralan ng Boy Ali para ang mga batang Iraqi ay ngumiti tulad ng mga batang Pilipino. Nagdagsaan ang mga komento ng pinagsamang Philippine at Iraqi flag. Nagmano ako sa Naya. Nagmano sa simula ng lahat. At dinala ko ang lahat para lumabas sa airport, sumakay sa isang tour bus na pinalamutian ng marigold flowers. Nagmaneho kami patungo sa Intramuros. Sa ilalim ng Nara Tree, nakatayo ako at niyakap ang hangin. Ngayon, hindi tayo gagawa ng anumang malaking seremonya. Uupo lang tayo at kakain ng lugaw at tokwat baboy sa ilalim ng Nara Tree, tulad ng unang araw na umiyak ako sa Pilipinas.
Umupo ang lahat sa isang bilog. Nagbahagi si Tatay Boy ng lugaw. Nagbahagi si Lola Ising ng adobo flakes. Nagbahagi si Tatay Sam ng pandesal. Ang mga bata ay kumanta ng Samahan ang Lakas. Nagmano ako sa Nara Tree at bumulong. Ang punong ito ang nakakita sa akin na umiyak sa unang pagkakataon. Nakakita sa akin na ngumiti sa unang pagkakataon. Nakakita sa akin na ipinanganak ulit sa unang pagkakataon. Ngayon, nangangako ako sa punong ito at sa lahat ng nakaupo dito, magiging malalim na ugat ako para sa mga bata sa buong mundo. Hindi ko malilimutan na lumaki ako sa iisang lupa kasama ang lahat. Nagmano ang lahat. Palubog na ang araw sa Intramuros. Ang gold light ay sumisikat sa mga dahon ng Nara Tree. Kinuhanan ko ang sarili ko sa huling pagkakataon. Ngumiti ng pinakamalapad sa buhay ko. Mga kaibigan, ito ang pagtatapos ng Philippine Miracle pero ang simula ng mga ngiting walang hangganan. Salamat, Pilipinas. Salamat sa paggawa sa akin mula sa isang taong nangungutya sa mundo, patungo sa isang taong nagmamahal sa buong mundo. Kumusta? At goodbye habang buhay. Pinindot ko ang stop live. Ang final video ay umabot sa 300 milyong views pero isinara ko na ang kamera at inilapag. Niyakap ko ang lahat ng tao doon. Niyakap ng mahigpit, parang yakap sa tunay kong pamilya. Sa ilalim ng lilim ng Nara Tree, hindi natapos ang Philippine Miracle, nagsisimula pa lang ito. At alam ko na, kahit saan ako pumunta sa mundo, ang ugat ko ay nakatanim dito habang buhay sa lupaing tinatawag na Pilipinas. Pagkatapos ng 2 taon, sa ilalim ng Nara Tree ulit. Ngayon, walang mga turista. Mga Pilipino at Iraqi lang, halos 3,000 tao ang nakaupo sa isang bilog. Nakasuot ako ng Filipino wedding attire na puti at ginto. Sa tabi ko, si Maya, ang engineer na nagbebenta ng beads sa trade fair. Ngayon, nakasuot siya ng kulay rosas na Filipino Empress dress, namumula ang pisngi sa hiya. Ang seremonya ay pinaghalong Filipino at Arabo. Si Tatay Boy ang host ng Filipino side, si Papa ang host ng Arab side. Inabot ni Tatay Boy ang tray ng dowry kay Papa. Ang tray ay puno ng suman, tokwat baboy, adobo flakes at pinya fabric. Nagmano si Papa at sumagot ng gold tray na may nakasulat na Quranic verse. Ang mga batang Tondo ay kumanta ng True Love. Ang mga batang Iraqi ay kumanta ng Arabic Ya Habibi. Nagsukatan kami ni Maya ng malong at nagmano sa Nara Tree ng sama-sama. Bumulong ako. Ang punong ito ang nakakita sa akin na umiyak sa unang pagkakataon. Ngayon, sana makita nito ang pinakamasaya kong sandali. Umiyak si Maya. Ang Nara Tree na ito ang magiging saksi ng pag-ibig natin habang buhay. Pagkatapos ng seremonya, nagpunta kaming lahat sa Luneta Park. May malaking stage doon na ibinigay ng gobyerno ng libre. Nakatayo kami ni Maya sa stage at inihayag ang bagong project, the Borderless Smile Institute. Isang pandaigdigang unibersidad na magtuturo ng libre sa mga mahihirap na bata mula sa lahat ng bansa. Ang unang college ay College of Smile Engineering at si Maya ang dean. Inihayag ni Kapitan Tony na ang Philippine Airlines ay magbibigay ng libreng airfare sa lahat ng bata na papasa sa exam. Inihayag ni Dra. Liza na ang PGH ay magbibigay ng libreng medical care habang buhay. Kinuha ko ang mic at nagsalita sa huling pagkakataon. 3 taon na ang nakalipas, dumating ako dito na puno ng pagmamataas. Akala ko ang Dubai ang pinakamahusay. Pero tinuruan ako ng Pilipinas na ang pinakamahusay sa mundo ay hindi ang matataas na gusali kundi ang puso na handang yumuko para tulungan ang nasa ibaba. Bumaling ako kay Maya at lumuhod sa harap niya. Itinaas ko ang ring na gawa sa beads at ginto. Maya, ikaw ang nagpaugali sa akin na maging malalim na ugat. Magpakasal ka sa akin at gagawa tayo ng lilim para sa mga bata sa buong mundo. Umiyak si Maya at niyakap ako ng mahigpit. Oo, Kuya Ali. Masaya akong maging sanga sa tabi mo habang buhay. Sumabog ang Luneta Park sa palakpakan at iyak ng kaligayahan. Nang gabing iyon, nagdaos kami ng reception sa ilalim ng Nara Tree. Walang Chinese table, walang malakas na banda. Lugaw lang tokwat baboy, adobo flakes at Filipino folk songs na may halong Arabic music. Sumayaw kami ni Maya sa liwanag ng kandila
Ang mga batang Tondo at Iraqi ay sumayaw sa paligid namin. Itinaas ni Tatay Boy ang baso ng tubig. Hiling ko na ang newlyweds ay magkaroon ng malalim na ugat tulad ng Nara tree at ang kanilang mga sanga ay kumalat sa buong mundo. Itinaas ng lahat ang baso. Niyakap ko si Maya ng mahigpit at bumulong sa tenga niya. Salamat sa paggawa na ang Philippine Miracle ay hindi lang 3 araw kundi habang buhay natin. Bumulong pabalik si Maya. Salamat sa pagpapaniwala sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi ang pagkakaroon ng lahat, kundi ang pagbabahagi ng lahat sa isa't isa. Ang buwan ay sumikat sa Nara tree. Ang mga luntian na dahon ay nanginginig ng marahan parang ngumingiti ang puno sa amin. At ng gabing iyon, sa ilalim ng lilim ng Nara tree, hindi natapos ang Philippine Miracle. Naging walang hanggan ito sa puso ng tumbansa at sa ngiti ng milyon-milyong bata na darating. Pagkatapos ng 10 taon, sa ilalim ng Nara tree ulit, ang puno ay napakalaki na ngayon. Ang ugat ay kumalat ng malawak, may bamboo fence na sa paligid. Ang isang brass sign ay nakasulat sa Towika, Nara Tree of Borderless Smile, itinanim noong 2028 ni Ali at Maya Almansur. Ngayon ang ika-10 anibersaryo ng pagdating ko sa Pilipinas at ang kaarawan ng aming panganay na lalaki, si Boy, 9 taong gulang. Si Boy, nakasuot ng Filipino attire, nakatayo at nagmano sa Nara Tree. Sa tabi niya ay ang aming anak na babae, si Diwa, 6 taong gulang, at ang aming bunso, si Sam, 40 taong gulang. Kinanta ng 3 bata ang samahan ang lakas ng sama-sama. Nakatayo ako at niyakap si Maya. Pinagmamasdan ang 3 anak namin ng may luha. Nakasuot si Maya ng kulay asul na Filipino dress. May puti na ang buhok ko pero ang ngiti ko ay kasing liwanag pa rin ng unang araw na nagkakilala kami. Si Tatay Boy, 72 anyos, nakatayo, ngumingiti ng malapad, nakasuot pa rin siya ng lumang hotel shirt. Matanda na ako, kuya, pero kaya ko pa rin. Sina Papa at Mama ay lumilipad mula sa Baghdad taon-taon. Ngayon, nagmano si Papa sa Nara Tree at nagsalita sa Filipino. Salamat Pilipinas sa pagbigay ng bagong buhay sa anak ko at sa pagbigay ng pinakamagandang ngiti sa apo ko sa mundo. Ang mga bata mula sa paaralan ng Ali Boy sa buong bansa ay nagtipon, halos 10,000 bata. Mga batang Pilipino, Iraqi, Syrian, Afghan, Ukrainian ang may hawak ng sign na Borderless Smile. Kinuha ko ang mic at nagsalita sa huling pagkakataon bilang vlogger. Mga kaibigan, 10 taon na ang nakalipas, dumating ako dito na puno ng salitang copycat. Umalis ako na puno ng salitang salamat. At ngayon, nakatayo ako dito na puno ng salitang pag-ibig. Bumaling ako kay Maya at niyakap ang 3 anak namin. Ang Nara Tree na ito ang nakakita sa akin na umiyak sa unang pagkakataon dahil sa pagkalito, nakita sa akin na ngumiti sa unang pagkakataon dahil sa pag-unawa, nakita sa akin na mag-asawa, nakita ang mga anak ko na ipinanganak. At ngayon, gusto kong makita nito ang huling pagkakataon na sasabihin ko sa camera na goodbye. Kinuha ko ang lumang Sony Alpha 1 na minsan ay nawawala, inilapag sa ilalim ng ugat ng Nara Tree at nagmano sa camera. Salamat sa pagkuha ng bawat luha, bawat ngiti, bawat milagro. Mula ngayon, wala na akong bagong video para ipakita dahil ang tunay kong buhay ay mas maganda kaysa sa anumang video. Bumaling ako sa lahat ng nakatayo at nagsalita ng malakas. Ang Philippine Miracle ay wala sa matataas na gusali, wala sa dancing fountain, wala sa adobo flakes na 2,000 pesos. Ang Philippine Miracle ay nasa puso ng bawat Pilipino na handang yumuko at pulutin ang taong lumulubog at itaas siya ng mas mataas kaysa sa sarili nila. Nagmano ako sa Nara Tree sa huling pagkakataon. Nagmano kay Tatay Boy, nagmano kay Maya, nagmano sa mga anak ko, nagmano sa lahat ng nakatayo, at nagmano sa buong Pilipinas. Salamat sa paggawa sa akin mula sa isang taong nag-iisip na ang Dubai ang pinakamahusay patungo sa isang taong alam na ang pinakamahusay sa mundo ay ang maging bahagi ng Pilipinas. Tumakbo si Boy at hinila ang kamay ko. Papa, uwi na tayo ngayon. Ngumiti ako ng malapad at niyakap ang anak ko. Oo anak, uwi na tayo. Lumabas kaming lahat sa Intramuros, hawak kamay. Palubog na ang araw ulit. Ang gold light ay sumisikat sa mga dahon ng Nara Tree.
Ang puno at kami ay kumakaway at ngumingiti sa kinabukasan. Bumaling ako sa Nara Tree sa huling pagkakataon at bumulong sa puso ko. Nara Tree, salamat sa pagiging malalim na ugat sa akin. Mula ngayon, magiging malalim na ugat ako para sa iba, tulad ng Pilipinas sa akin. Ang malamig na hangin ay humihip. Ang mga dahon ay nanginginig, parang tumatango ang Nara Tree. At sa sandaling iyon, alam ko na, hindi natapos ang Philippine Miracle. Nagsisimula pa lang ito. Sa puso ng mga anak ko, sa puso ng milyon-milyong bata, at sa puso ng lahat ng nakaranas ng pag-ibig na tinatawag na Pilipinas. Nagmano ako sa langit sa huling pagkakataon, at naglakad, hawak ang kamay ni Maya at mga anak, pabalik sa tunay naming tahanan na tinatawag na Pilipinas. Wakas,